Life After Prison. By Silencio, Kabanata 201. Masyado mo akong binobola, Mr. Gideon. Makakaasa ka na tutulungan kita sa abot ng aking makakaya sa hinaharap. Sabihin mo lang. Tumawa si Severin, tumingin ulit kay Gideon, at saka sumimangot. May herniated disc ka ba? Sandaling nagulat si Gideon bago sumagot. Paano mo nasabi? Mayroon akong problema sa aking baywang, at sinabi sa akin na ito ay isang bahagyang herniated disc noong nagpunta ako para sa isang check-up ilang araw na ang nakakaraan. Alam kong hindi madaling gamutin ang kondisyong ito, at ang tanging paraan para matiyak na hindi ito lumala ay ang pag-inom ng gamot at sumailalim sa ilang konserbatibong paggamot. Kung lumala ito, wala na akong magagawa kundi ang sumailalim sa operasyon. Napangiti si Severin. Hindi naman kasing seryoso ang ginagawa mo. Narito ang ilang mga halamang gamot. Pakuluan mo ito sa isang alak at inumin ito. Ang 2 litro ay dapat sapat na. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang palad upang ipakita ang ilang medyo tuyong sanga ng hindi kilalang damo at ibinigay ito kay Gideon. Si Gideon ay may gulong-gulo na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay umiinom ng mga halamang gamot. Sa kanyang pagkatulala, nagtanong siya. Ganon kadali. Ganon lang yan kadali. Tiwala na sabi ni Severin. Ang mga halamang gamot na ito ay talagang mahalaga, at napakabihira din. Pagkasabi nun ay tumayo si Severin at sinabi sa 2 lalaki. Kung iyon lang, hayaan mo akong magpaalam. Gayunpaman, agad na sinabi ni Henry. Mr. Severin, bakit hindi ka maupo sandali at kumain ng hapunan bago umalis? Ikanaway ni Severin ang kanyang kamay. Salamat sa iyong kabaitan, Mr. Henry, ngunit sa bahay na ako maghahapunan. Maghintay. Sigaw ni Charmaine nang makitang aalis na si Severin. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa itaas habang bahagyang nakasimangot si Severin at hinihintay siya sa ibaba. Maya-maya, bumaba si Charmaine na may dalang 2 invitation letters na iniabot niya kay Severin at sinabing, dahil nangako kaming bibigyan ka ng 2 kota, mangyaring kunin ang mga liham ng imbitasyon na ito. Papayagan ka lang na pumasok sa lokasyon ng kaganapan kung mayroon ka ng mga ito. Maaari mong ibigay ang isa sa mga syanahan at itago ang isa sa iyong sarili. Maraming salamat, Miss Charmaine. Nagpasalamat si Severin at ngumiti sa kanya. Matapos makatanggap ng 2 liham ng paanyaya, kinumpas niya ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat at tuluyang tumalikod para umalis. Napatingin si Charmaine sa matatag na figure ni Severin at tila natulala sa kanya. Naisip niya sa sarili na napakaswerte ni Diane na nakilala niya ang napakagandang lalaki. Samantala, natigilan si Henry nang makita ang nakatutok na tingin ng kanyang apo kay Severin habang paalis ito. Hindi niya napigil ang humakbang pasulong at nakangising sabi. Nahulog ka na ba sa kanya? Mukhang mataman mo siyang tinatitigan. Napamulat si Charmaine at sabay na namula. Hindi naman po, Grandpa. Huwag mong sabihin ang ganyang bagay. Paano ako mahuhulog sa kanya kung may asawa na siya? At saka, ilang beses ko pa lang siyang nakilala. Nang makita ni Henry ang namumulang pisngi ni Charmaine ay tinukso niya ito. Pwede kang maging pangalawang asawa niya palagi. Tingnan mo na lang si Edward. Hindi ba't lagi niyang gustong pakasalan si Diane bilang pangalawang asawa? Biglang lumubog ang ekspresyon ni Gideon habang nakatayo sa isang tabi. Hindi isang pagkakataon na si Charmaine ang nag-iisang anak na babae ng ating pamilya, at siya ang magmamana ng ari-arian ng ating pamilya sa hinaharap. Maaaring isang napakahusay na tao si Severin, ngunit hindi iyon nangangahulugan na karapat-dapat siyang pakasalan ang aking pinakamamahal na anak. Pinagmamalaki mo lang yata ang kakayahan niya. Life After Prison, Kabanata 202. Sige, kayong 2. Aakyat na ako. Bahagyang ngumiti si Charmaine at umakyat nang walang binanggit pa. Sa ibang lugar, sa kampo ng Emerald Cloud Gang, ang mga individual na mas mataas sa hierarchy ay pinagsama-sama. Ang gang ay isa sa 3 underground na puwersa sa Brookborn, at ang kanilang pinuno Claude Emerald ay may malungkot na ekspresyon. Siya ay malinaw na labis na hindi nasisiyahan. Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na babae na sumagot sa kanya. Anong problema, sir? Sa paghusga sa iyong ekspresyon, tila nakatutok ka sa isang bagay. Pagkatapos ay sinabi ni Claude.
Ang mga miyembro at ari-arian ng Cedar Gang ay kinuha na ng Draco Hall. Ang Cedar Gang ay wala na sa Brookborn. Hindi pwede yon. Gulat na sambit ng babae. Hindi mahina si Monte, Kevin, at ang iba pa. Paano sila namatay ng ganoon lang? Nagulat ang babae nang marinig iyon. Nakasimangot ang isa pang matanda at sinabing, hindi iyon ang kakaibang bahagi. Ayon sa impormasyong natanggap namin, hindi naman gaanong naghirap ang Draco Hall at wala rin namang nasawi sa kanila. Sa kabaligtaran, marami sa mga namatay ang mga miyembro ng Cedar Gang, at tila mabilis na natapos ang laban. Walang saysay iyan. Lalong nataranta ang babaeng nasa katanghaliang gulang at sinimulang pag-aralan ang nangyari. Ang lakas ng magkabilang panig ay halos pare-pareho, at kahit na nagkaroon ng away sa pagitan nila, magkabilang panig ay magkakaroon ng parehong malaking pagkatalo. Ang tagumpay ni Larry ay dapat na isang mahirap na labanan, hindi isang madaling panalo. Ngunit ang katotohanan ay ang Draco Hall ay nakakuha ng walang hirap na tagumpay. Ngunit walang nakakaalam kung paano nila nagawa iyon. Malungkot ang mukha ni Claude, at pagkatapos pag-isipan ang nangyari, sinabi niya. Tandaan na panatilihing mababa ang profile sa hinaharap. Hindi natin maaaring masaktan muli ang Draco Hall. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ng nasa katanghaliang gulang na babae. Sa tingin mo, magiging okay lang dahil iniiwasan natin silang masaktan. Si Larry ay isang ambisyosong tao. Ngayong kinuha na niya ang Cedar Gang, sa tingin mo ba matitiis pa niya ang pag-iral natin? Kinuha ito ni Claude isang pagsasaalang-alang, ngunit ayaw niya o sa halip ay nang ahas na huwag pag-isipan ito. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kausapin ang elepante sa silid pagkatapos itong dalhin ng kanyang nasasakupan. Iminumungkahi mo ba na gagawa din siya ng paraan para sakupin din ang ating gang? Tumango ang medyo may edad na babae at sinabing, oo, mas makapangyarihan sila kaysa sa atin, at kung sila ay magtapos sa pagkuha, pagkatapos ay ang mga puwersang nasa underground ng Brookborn ay mapangibabawan nila. Kahit na ang mga first-tier na pamilya o miyembro ng Brookborn Mansion ay hindi maglalakas loob na saktan sila. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Claude at may malungkot na ekspresyon. Kung ganoon ano pa ba ang dapat nating gawin bukod sa hindi natin sila mapuko? Ang sitwasyon ay nagbago na, at ang dating tatlong malalaking gang sa lungsod na ito ay mahahati sa dalawang malalaking grupo. Sa puntong iyon, magsasama-sama ang iba pang malalakas na tug at iba pang estranghero na maliliit na gang upang bumuo ng isang malaking gang. Kahit na hindi sila kasing lakas ng Brookborn Mansion, kahit papaano ay maaari silang maging kapantay ng lakas ng isang first-tier upper-class na pamilya. Tumigil sandali ang matanda bago nagpatuloy. Iyon na ang oras para makipagtulungan tayo sa kanila para ibagsak ang Draco Hall, saka ang Brookborn Mansion ay makakapagbahagi ng ilang benepisyo sa atin. Ngunit sa panahong iyon, tayo na ang mamumuno sa underground na puwersa. Dahan-daang tumango si Claude nang marinig iyon. Ang iyong pamamaraan ay mukhang nagbibigay sa sitwasyong ito. Lalong lalakas ang Brookborn Mansion at magiging mas matatag ang kanilang posisyon sa oras na iyon. Life After Prison, Kabanata 203. Labis ang tuwa ng matanda nang makatanggap siya ng paninindigan mula kay Claude. Talaga sir, huli na para lumaban tayo kung hihintayin natin na matamaan tayo sa kabilang panig. Mahalaga para sa atin na maging handa. Si Larry ay isang mapaghiganti na tao, pagkatapos ng lahat, siya ay hindi kapani-pani walang ambisyoso rin. At saka, hinding-hindi niya maaagaw ang Cedar Gang kung hindi siya ganoong klaseng karakter. Naramdaman pa rin ni Claude na may sense ang mga sinabi ng kanyang mga nasasakupan, kaya pagkatapos pag-isipan pa ito, sinabi niya. Dapat ihanda natin ang sarili natin, sigurado iyon ngunit dapat din nating malaman na ang Draco Hall ay hindi dapat guluhin. Sabihin sa mga nasa mababang hanay na panatilihing mababa ang profile nitong ilang araw at iwasang magalit ang Draco Hall. Ayaw nating bigyan sila ng pagkakataon na guluhin tayo. Pagkasabi noon, huminto sandali si Claude bago nagpatuloy. Para sa iba pa, bibisita ako sa Brookborn Mansion sa loob ng ilang araw para subukan at maunawaan ang kanilang mga pananaw tungkol dito. Tatalakayin pa natin ang karagdagang aksyon kapag napag-isipan na natin ang mga ito. Matalinong desisyon, sir.
Agad na kinuyam ng matanda ang kanyang mga kamay at binobola si Claude. Hugo, mangyaring ipaalam sa aming mga nasasakupan na huwag pukawin ang Draco Hall sa panahong ito. Naririnig mo ba ako? Sabi ni Claude matapos lumingon sa medyo may edad na lalaki na nakatayo sa tabi niya. Si Hugo ang tagapagtanggol ng Emerald Cloud Gang. Siya ay isang napakahusay na tao na pinahahalagahan ni Claude. Higit sa lahat, maaasahang tao si Hugo, at nakatulong siya sa Emerald Cloud Gang na kumita ng pera nitong mga nakaraang taon. Huwag kang mag-alala, sir. Hinawakan ni Hugo ang kanyang mga kamay at lumabas para tawagan ang kanyang mga tauhan. Ang mga tagubili na ibinigay niya sa lahat ay pare-pareho at iwasang magalit ang Draco Hall. Gayunpaman, kakatapos lang niya ng ilang tawag nang may tumawag sa kanya. Nang makita niyang tinatawag siya ng kanyang subordinate na si Hugh, nakangiting sinagot ni Hugo ang telepono at nagtanong. Anong problema, Little H? Dahil halos magkapareho ang kanilang mga pangalan sa isa't isa at maganda ang kanilang relasyon, madalas na tinawag ni Hugo si Hugh bilang Little H habang ang iba pang miyembro ng Emerald Cloud Gang ay tinawag si Hugo bilang Big H. Parehong maganda ang relasyon ni Hugh at Hugo na maaari rin silang maging sworn brothers. Sa suporta ni Hugo, naging matapang si Hugh sa labas ng gang at gumawa ng hindi mabilang na mga hindi magandang gawain tulad ng pagpapahiram ng pera at pagsingil ng mataas na rate ng interes. Pagdating sa mga kabataang babae na hindi makabayad ng kanilang mga utang, laging gumagawa si Hugh ng paraan upang sila ay makatulog sa kanya kapalit ng pagwawaksi sa kanilang utang. Sa pangkalahatan ay walang pakialam si Hugo sa ginawa ni Hugh sa labas ng gang. Kung tutuusin, ang bawat lalaki ay sip-sip sa magagandang babae, at hindi siya mapakali na bantayan ang ginawa ni Hugh, hanggat walang pinatay si Hugh at patuloy na kumikita ng mas maraming pera para sa gang. Hik, Big H, kailangan mong makuha ang hustisya para sa akin. Agad na tumango si Hugh kay Hugo. Anong nangyari? Agad na kumunat ang noo ni Hugo. Alam niya na si Hugh ay isang malakas na lalaki na may taas na 7 talampakan na hinding-hindi iiyak sa harap niya maliban kung may nagawang malubha. Sinubukan ng isa sa aming mga lalaki ang kanilang sarili sa babaeng ito na nagngangalang Queenie kahapon, at ang kanyang pinsan ay nagpakita at binugbog ang mga ito. Nagplano akong turuan siya ng leksyon para sa pang-asar sa amin nang dumating siya para bayaran ang utang niya ngayon, pero bigla na namang nagpakita ang pinsan niya at binugbog ang mga lalaki natin. Ang masama pa, hindi ako ang kalaban niya, at siya pa nga. Sabi ng doktor, teknikal na walang silbi na ako bilang isang lalaki simula ngayon. Kinagat ni Hugh ang kanyang mga ngipin habang nakahiga sa hospital bed at nakaramdam ng nag-aalab na puot sa kanyang puso. Nang marinig iyon ni Hugo, naikuyom niya ang kanyang kamao at sinabing, Kenny ang pangalan niya, di ba? Anong pangalan ng pinsan niya? Severin. Si Severin yun. Nang umalis sila, hiniling pa niya sa amin na magbayad ng 450,000 dolyar para sa pagpapahirap ng kanyang pag-iisip sa kanyang pinsan. Wala kaming mga pagpipilian sa oras na iyon. Masasabi ko lang na oo sa kanyang mga kahilingan kung hindi ay papatayin niya ako. Agad na sabi ni Hugh. Life After Prison, Kabanata 204. Severin, ha? Naikuyom ni Hugo ang kanyang mga kamao nang maririnig ang isang kaluskos mula sa kanyang mga buko. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata at nagkaroon siya ng sobrang nakakatakot na aura. Ang lakas ng loob niyang mangikil sa Emerald Cloud Gang. Hinihiling niyang patayin siya. Matapos isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian, direktang sinabi ni Hugo. Little H, sabihin sa iyong mga tauhan na hukayin ang lahat ng kanilang makakaya tungkol sa kanila at ibigay ang impormasyon sa akin. Ipaghihiganti kita sa ginawa ni Severin, at sisiguraduhin kong hindi na siya mabubuhay para makita hindi ni ang araw kinabukasan. Para naman kay Queenie, maaari mo siyang harapin ayon sa gusto mo kapag nahuli ko siya at dinala sa iyo. Salamat, Big H. Labis ang pasasalamat ni Hugh. Dumidilim na ang langit noon, at pagkatapos ng hapunan ni Severin, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pag-aalala nang maisip niya ang desisyon ni Queenie na magtrabaho ng isa kagabi matapos siyang pakiusapan ng manager niyang si Paul na pumunta ng hapong iyon. Dahil ang isiping iyon ay patuloy na bumabagabag sa kanya, nagpa siya siyang dumiretso sa bar para tingnan ang sitwasyon.
Siya ay nagkaroon ng nangungulit na pakiramdam na parang natakot si Paul sa posibilidad na hindi makakapasok si Queenie sa trabaho ng gabing iyon. Nasabi ni Severin na kinakabahan si Paul, sa kabila ng hindi masyadong halata. Sa layuning iyon, pinaalalahanan niya si Queenie na mag-ingat bago ito umalis para magtrabaho. Sa pangunguna ni Paul, dinala siya sa mesa ni Gareth, kung saan may kasama siyang ilang lalaki. Pagdating niya, may 3 pang bar girls doon. Ipinakilala sila ni Paul. "Sir, si Queenie po ito." "Queenie, dapat mong aliwin ang lahat ng ating mga pinarangalan na panauhin dito." Comandat si Paul kay Gareth. "Maligayang pagdating, maligayang pagdating." "Queenie, tama ba? Halika at maupo ka rito." Ngumiti ng malademonyo si Gareth at agad na gumawa ng paraan para makaupo si Queenie. Matagal nang nagsawa si Queenie sa ganoong uri ng buhay, at kung hindi niya tiniyak sa sarili na iyon na ang huling gabi niya, aalis na sana siya ng mga sandaling iyon. Isa pa, naalala niyang hindi pa niya natatanggap ang sweldong pinaghirapan niya, at dahil nangako na siya kay Paul na tutulong siya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ngumiti ng may ngiti at umupo sa tabi ni Gareth. "Sige, sir. Sana ay masiyahan ka sa iyong mga inumin at magkaroon ng magandang oras. Aalis muna ako sa ngayon." Ngumiti si Paul at umalis. Pagkaalis niya ay agad na kinuha ni Gareth ang bote ng alak sa tabi niya at nagsalin ng isang baso ng alak para kay Queenie. Napatingin dito si Queenie at agad na sinabi, "Hindi ako papayag na buhusan mo ako ng alak, sir. Ako ang dapat magbuhos ng alak para sa iyo." "Hahaha, binobola mo ako. Karangalan ko ang magbuhos ng alak para sa isang magandang babae." Tumawa si Gareth at nagsalin ng isa pang baso ng alak. "Narinig ko ang tungkol sa isang babae na nagngangalang Queenie na nagtatrabaho dito. Ang sabi ng tsismis, maganda raw ang katawan niya, kaya niyang uminom ng alak, at maganda rin ang boses niya. Natutuwa akong sa wakas ay nakilala na kita ng personal. Salamat sa papuri mo. Mag-toast tayo, Mr. Gareth." Napangiti si Queenie at agad na itinaas sa kanya ang isang baso. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ilalagay niya ang kanyang kamay sa kanyang kandanggan pagkatapos lamang ng isang inumin. "Huwag kang mag-alala, Queenie. Malaking tip ang makukuha mo basta mapasaya mo ako ngayong gabi." Natigilan si Queenie sa ginawa niya. Napangiti siya ng awkward bago inalis ang kamay nito sa kanya at sinabing, "Nandito lang ako para uminom kasama ka, at ipinapangako kong hahayaan kang magsaya. Hindi ko kayang panatilihin ang pagsama sa iyo ng mas matagal kung iyon ang gusto mo." Life After Prison, Kabanata 205. Gayunpaman, tumango lang si Gareth. "Nakakahiya. Hindi ko gusto ang ibang mga babae sa lahat. Ang type ko ay isang mabuting babae tulad mo." Huminto muna siya bago nagpatuloy. "Pangalanan mo ang iyong presyo. Magkano ang kailangan kong bayaran bago ka sumama sa akin ngayong gabi?" Naghanda na si Gareth para sa dalawang magkaibang resulta. Ito ay para sa pinakamahusay na kung gusto ni Queenie na tumanggap ng pera kapalit ng pagtulog sa kanya, pero sakaling mabaygo ang planong iyon, wala siyang pag-aalinlangan sa pagbibigay sa kanya ang alak na may pampainit sa katawan na gamot ayon sa orihinal na plano. Ang bote ng alak na inihanda ng maaga ay nabuksan na at inilagay sa isang tabi, ngunit hindi pa ito naibuhos sa baso. Naghintay si Gareth hanggang sa dumating si Queenie at ang tamang oras para bigyan siya ng inumin. Nang marinig iyon ni Queenie, ngumiti siya ng alanganin at sinabing, "Oh, Mr. Gareth, bakit kailangan mong pag-isipan iyon? Ilan sa mga babae dito ay sobrang ganda, mas maganda pa sa akin. Dapat hanapin mo sila. Isa lang akong blonde na bimbo na walang maintindihan. Hahaha. Sa tingin mo naman maniniwala ako." Tumawa si Gareth at muling ipinatong ang kamay sa kandanggan ni Queenie. Awkward na ngumiti si Queenie at inalis ang kamay sa kanya bago binuhusan siya ng isang baso ng alak at pinunan ang sarili niyang baso. Tinaas niya ito at sinabing, "Uminom ulit tayo." Ang solusyon niya para harapin ang gayong mga malalazwa ay ang uminom ng higit pa sa kanila. Ang ilan sa kanila ay manliligaw pagkatapos ng ilang inumin, habang ang iba naman ay nahimatay sa mismong lugar. Kapag nangyari iyon, maaari na lang niyang pahigain ang mga ito at matapos na sila. Dahil nahasa na niya ang kanyang pagtitiis sa alak,
Ito ang kanyang sinubukang panlilinlang upang mahawakan ang anumang lectures. Nang makita ni Gareth na hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Queenie na gumawa ng kahit ano, kumunat ang noo niya at muling nagtanong. Sigurado ka bang ayaw mong sumama sa akin? Kung sasabihin mo oo, babayaran kita ng 70,000 dolyar kapalit ng isang gabing kasama ka. Sigurado akong maraming babae ang matutokso niyan. Kung tutuusin, oo ang ibang babae kahit ilang libo lang, at heto ako nag-aalok ng 70,000. Sapat na iyon para ipakita ang sinseridad ko, di ba? 70,000. Napabuntong hininga si Queenie nang marinig ang malaking halagang iyon. Ang lalaking nasa harapan niya ay kasing yaman ng mga ito, at handa siyang magbayad ng higit sa 50,000 dolyar para lamang matulog sa kanya. Ang nasabing kabuuan ay isang bagay na hinding-hindi niya pinangarap tungkol sa gulat na hitsura ni Queenie na ikinatuwa ni Gareth. Totoo nga, ang pera ay gumawa ng mga kababalaghan, at walang bagay na hindi gagawin ng isang babae kung pera ang kasangkot. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang pagkamangha ni Queenie ay magtatagal lamang ng ilang sandali bago ito ngumiti at sinabing, "Pasensya na, Mr. Gareth. Ang 50,000 ay isang napakakapaki-pakinabang na alok, ngunit hindi ko matatanggap ang perang iyon mula sa iyo. Nais kong mapanatili ang aking kawalang kasalanan, at hindi ko nais na kumita ng pera sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na iyon. Magiging masama ang budi ko sa buong buhay ko kung magpapakababo ako." Agad na naging malungkot ang kutis ni Gareth ngunit agad ding napalitan ng saya. Dahil natukso siya sa alok nito ngunit sa huli ay tinanggihan niya ito, naniwala siya na hindi siya makikigulo kung makitulog ito sa kanya ng gabing iyon at bibigyan siya ng pera pagkatapos ng katotohanan. At saka, halatang virgin pa siya nang ilabas niya ang pagiging inosente niya sa usapan. Nagulat siya nang banggitin nito iyon sa kanya at lalo siyang natuwa. Kung tutuusin, bihira na ang ganoong kaganda at pagkababaeng babae ay dalaga pa sa ganoong edad. Ngumiti siya, kumuha ng bote ng alak, at nagsalin ng para sa kanyang sarili. Dahil iyon na ang huling alak mula sa bote na iyon, alam niyang dumating na ang pagkakataon para ilabas niya ang alak na may pampainit sa katawan na gamot. Ibinuhos niya ito para kay Queenie. Mabuti naman kung ganoon. Bihira lang makakita ng mga babaeng katulad mo. Gayunpaman, pakakawalan na kita kung magkasunod na 3 baso ng alak. Kung hindi mo kaya, isasama kita kahit anong sabihin mo. Salamat sa pag-unawa, Mr. Gareth. Masama ang pakiramdam ko na hindi ko naibigay ang gusto mo, kaya kukunin ko na lang iyong 3 basong magkasunod. Gamaan ang pakiramdam ni Queenie kahit na pinarusahan, siyang uminom ng 3 baso ng alak. At least, hindi na siya guguluhin ng nakakainis na lalaki kapag naalis na niya ito. Sa sandaling tapos na siya sa kanya, maaari na siyang umalis kasama ang kanyang sweldo. Kung tungkol sa kung ano ang hinaharap para sa kanya, isang bagay ang tiyak na hindi na siya muling magtatrabaho sa ganoong uri ng lugar. Dinampot ni Queenie ang kanyang baso ng alak at ininom ito sa isang lagok. Pagkatapos ay pinunan muli ito ni Gareth para sa kanya, at sa loob ng ilang minuto, nainom na niya ang lahat ng 3 baso ng alak. Nagkunwari pa si Gareth na kumukuha ng sarili niyang baso ng alak at nakipag-clink sa kanya ng mga baso ng nasa pangatlong baso niya. Maaari mong inumin ang iyong alak, Queenie. At sa sobrang sarap din. Sa totoo lang, gusto ko ang mga mapagpasyang tao tulad mo. Nag-thumbs up si Gareth kay Queenie.